Kinabukasan, sunod-sunod na lumabas sa media ang mga iskandalo ng kongresista. Nagkaroon ng mga protesta laban sa kanya at kalaunan ay nabunyag na si Robert mismo ang nasa likod ng pagbubunyag ng mga ito. Nagulat ang kongresista dahil inakala niyang magkaalyado sila ni Robert. Ngunit ipinaliwanag ng ministro na hindi sila magkapareho. 2 taon niyang ibinuhos ang kanyang pawis at dugo upang maitatag ang Education Protection Agency matapos niyang masaksihan ang napakaraming trahedyang kinasasangkutan ng mga estudyante. Sawang-sawa na siya sa korupsyon at kabulukan ng sistema ng edukasyon. Upang maprotektahan ang kanyang pinaghirapan, handa siyang pabagsakin ang sinumang hahadlang dito. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Robert si Andrew at sinabi rito na pagbutihin lamang nito ang kanyang trabaho at ipaubaya sa kanya ang mas malalaking problema. Pagkaraan nito, formal nang sinimulan ang investigasyon laban sa kongresista. Naprotesta ang mga tao upang mapatalsik ito sa pwesto at maipakulong. Samantala, si Hunter ay nawala ng proteksyon mula sa kanyang ama. Dahil dito, siya naman ang naging target ng pambubuli ng sarili niyang mga dating tagasunod. Dumating si Noah sa lugar kung saan namatay si Caleb upang magbigay galang at magsisi. Ngunit hindi pa rin siya lubusang makalaya sa guilt at panghihinayang na dala ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Dumating si Andrew upang aliwin siya at ipaalala na wala siyang kasalanan sa nangyari dahil isa rin lamang siyang biktima. Habang magkasama sila, nakarinig sila ng malalakas na sigawan mula sa mga estudyante. Doon nila nalaman na tuluyan ng nasiraan ng bait si Hunter matapos siyang mabuli. Sa loob ng silid-aralan, bumili siya ng ilang galon ng gasolina at ibinuhos ito sa buong silid. Pagkatapos, isinara niya ang pinto habang nasa loob ang mga estudyanteng nang api sa kanya. Dumating si Andrew at nasaksihan ang mapanganib na ginagawa ni Hunter.